Pagkatapos iligtas ni Dylan sina Reka, naiwan ito upang harapin si Lorcan. Samantalang sina Reka at ang kanyang mga kasama ay nakalusot naman sa maraming pagsubok bago nila nakita si Corey. Ang hindi nila alam ay may naghihintay pang pagsubok na magpapatingkad kay Reka at ang kanyang mga kasama. Gray, huwag ka masyadong mayabang. Hindi mo pa ako kilala ng gusto. Ako si Reka Hanabishi, ang siyang tatalo sa'yo! Ang 5 talim ng Kogan Anki. Huwag ka nang umiyak, Reka. Gagawin ko ito para lamang mailigtas kita. Kapag nakatakas ka, magiging maligaya na ako. Wala nang mahalaga sa akin kahit na mahuli pa nila ako. Basta't mabuhay ka lamang. Magpatuloy ka. Panaginip. Panaginip lang pala. Ano ba talagang lugar to? Hoy, Reka! Ano pang ginagawa mo dyan? Marami pa tayong problema. Umahon ka na. Max! Lola! Ira! Mabuti naman buhay pa kayo. Kadiri, Imbornal yata yung nahulugan natin eh. Dapat siguro, maghanap na tayo ng daan palabas dito. Mali ka, Ate Ira. Hindi imbornal yung lawa na yan. Pero dyan naman nakatira yung nakakapaminsala at nakakatakot na halimaw. Nakakatakot na halimaw? May mga bagong bisita pala ako. Ang boses na yon, parang nanggagaling sa hukay. Nako, si Gideon lang yon. Yung nakaaway natin ng isang araw. Naalala mo? Si Gideon nga yun at siya rin ang nagahari dito. Marami nang naligaw sa lugar na to pero wala pang nakakalabas ng buhay. Totoo ba sinasabi mo, Lola? Ay, ibig mong sabihin ng mga butong yun eh. Huh? Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Ano ba? Ayoko mag-iwan ng buto dito. Umalis na tayo ngayon sa lugar na to. Pero paano? Doon! Sundan natin yung dinadaluyan ng tubig. Sige, mukhang wala na tayo ibang madaraanan pa eh. Subukan na nga natin. May gumagalaw sa tubig. Anong sabi mo, Lola? Ano yan? Anong klase ng halaman yan? Ang halaman na yan ang tatapos sa buhay ninyong lahat. Ano yan? Ikalawang talim ng Kogananki. Ryo! Double scissor! Kakaiba. Ang sandata niya. Medyo matagal pag nagpalit ako mula sa isang sandata papunta pa sa isa. Pero sulit naman dahil dito pa lang tapos ka na. Ngayon, lipad! Huli ka! Matinik siya.
Kawawa ka naman, kuya. Hindi ka obra sa akin. Simple pa nga lang yung ginawa kong pagsugod nahuli na agad kita. Sorry ka na lang. Dahil hindi kita bubuhayin. Ngayon na! Go, 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 go! Don't stop now. If you give up, you'll be diced to pieces. Marami na akong nalampasang pagsubok, bata. Hindi ako basta-basta papatalo sa isang katulad mo lang. Ako naman! Anong... Nakakapagod ba? Hambog! Ha! Nagbago na naman ang anyo. Ikatlong talim, ang Kyoko! Giant Scissors! Hindi siya ordinaryong bata lang. May taglay siyang pambihirang lakas. At habang nasa kamay niya ang sandatang yan, mahirap siyang talunin. Kailangan ko makaisip ng paraan para maisang ko siya. Natulala ka! Pulutin mo na espada! Hihintayin kita! Mayabang talaga. Pero bata pa rin siya kung kumilos. Ang kaibahan lamang ay may taglay siyang kapangyarihan. Sige na nga, ipapaliwanag ko sa'yo. Maraming hugis ng talim ang kayang gawin ng sandata ko. Sa ngayon, 3 na ang naipakita ko sa'yo. Yung unang talim ang tawag, Kiba. Yung ikalawang talim, Ryu. At ikatlo, Kyoko. Marami pang pwedeng gawin tong sandata ko, pero sa palagay mo ba, tatagal ka hanggang sa huling talim? Bakit hindi mo subukan? Kung ganon, laban ulit! Takbo na! Tayo na, Reka! Andiyan na ako! Sumusunod pa rin sila! Wala nang silbi kahit nagamitin ko pa ang Itsui. Naiilagan lang niya ang aking mga tira. Hindi pwedeng mangyari ito. Nang magharap kami ni Reka, nagawa kong saktan siya ng gusto. Hindi ako papayag na gawin sa akin ng batang ito ang ginawa ko kay Reka. Sa labang ito, hindi ako papayag na matalo. Hindi ako papatalo sa'yo! Nakakaaliw kang kalaban, kuya. Pero kailangan ko nang tapusin ang labang ito. Ika-4 na talim, ni Kazuki! Boomerang! Nawala. Nararamdaman ko pa rin siya. Ensui. Ika-5 talim ng Kogan Anki. Ang An. O Pana. Baka epekto lang ng tubig na espada. Nag-aaksaya lang siya ng lakas. Alam na sa'yo.
Tumpak. Tapos na ang laban. Ako ang nanalo. Kaya ngayon, magbabayad ka ng mahal. Dinaya ang iyong paningin ng aking insuwi at hindi mo na malayang nagpalit na ako ng anyo. Sa simula pa lang, Lorcan, alam ko na kung saan ka nagtatago. Pero maswerte ka pa rin dahil hindi ako masamang tao. Bubuhayin muna kita sa ngayon. Sa bandang huli, bata pa rin kumakayak. Iniwanan na nga lang dito ang kanyang sandata. Hindi mo ako natalo! Be! Kaya hindi ka pa rin nanalo! Bye-bye! Sa ibang araw na lang natin tuloy to, ha? Masyado talaga siyang makulit. Flame power! Nakikita ko na ang kapangyarihan ni Reka. Mas malakas na siya ngayon kaysa sa dati. Unti-unti na lumalabas ang kanyang tunay na katauhan. Lola, sabihin mo nga sa amin, ito ba talaga ang palabas na nakakakilabot na lugar na to? Ha? Sabihin mo na, pagod na ako sa katatakbo. Hindi ko alam kung ito nga ang daan palabas. Hindi pa ako nakarating sa bahaging ito ng palasyo eh. Pwede sa dulo nito makasalubong natin si Gideon. Kahit anong pwede mangyari. At saka kayo naman na nagsabing dito tayo dumaan eh. Oo nga pala. Ang liwanag naman dito. Wala na akong makita sa sobrang liwanag. Si Gideon! Natutuwa ako't nakarating kayo rito. Alam niyo ba, sa kamay kong ito magwawakas ang inyong mga walang kwentang buhay. Wala na akong pakialam kahit na ano pa ang inyong kasarian. Babae man o lalaki. Lalo na ang babae. Wawasakin ko ang sinumang sagabal sa aming mga hangarin. Halimaw ka talaga! Lola, kakampi ka na pala nila. Matagal na panahon na rin naman bago ka nagkaroon ng mga kaibigang mahihingan mo ng tulong. Hindi ko sila kinaibigan para lang gamitin at protektahan ako! Matagal-tagal na rin. Hindi ako nakakahawak ng mga tulad ninyo. Uunti-untiin ko ang pagwasak para naman maging sulit ang pagpunta ninyo rito. Talipandas! Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ano ngayon sa akin? Gusto mo makatikim uli? Dadaan muna kayo sa aking mga kamay bago nyo marating si Master Corey. Alam ko na! Yan yung elevator na pwedeng maghatid sa atin si taas! Hindi kayo makakarating kahit saan dahil hindi ko kayo papayagang umalis. At isa pa, hindi kayo makaharap ngayon ni Master Corey. Dahil abala pa siya sa ibang mga bagay. Di ba boses ni Ana yun? Prinsesa! I love that sound. It gives me goosebumps. She's undergoing experiments now. Just listen to that. Probably electrical shocks all over her tender body. Kure
Kore really wants to expose her true powers. He'll do all kinds of things to her. Ooh, I want to be part of it too. That soft, white skin. How I'd love to pierce her flesh with my branches. Oh, to squeeze those... Kami pang gustong gawin si Master Kore sa mahal mong prinsesa. Sabi ko, ako na lang ang magsasagawa ng mga eksperimento. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Huwag ang gamit ko! Reka, nasisiraan ka na ba ng bayit? Para siyang mabangis na tao. Nakakatakot. Matapang ka para hamunin ako. Sige, laban hanggang kamatayan. Masdan mo! Tapos ka na! Hindi kita mapapatawan! Pareho sila ng kapangyarihan ni Kuray. Hindi ko na makayanan ang apoy sa aking katawan. Tayo na! Mga sandali lang. Hindi ko malilimutan itong ginawa mo sa akin. Pag nagkita tayo, ako naman ang tatalo sa'yo. Pagbubuhusan ko ng panahon ng pag-iisip na magandang paraan upang makabawi ako sa mga ginawa mo sa akin. Tandaan mo, hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Paparating na pala sila. Maalim na naman ako ng gusto. Master Gray, si Rega at ang kanyang mga kasama ay papunta na dyan. Hindi pa po kami tapos sa mga eksperimentong sinasagawa namin. Magpatuloy kayo. Hindi kayo dapat maabala sa inyong mga ginagawa. Ako na ang bahala kina Reka. May inihanda akong espesyal para lamang sa kanya. At isa pa, kapag hawak na natin ang babae niyan, tiyak na ang ating tagumpay laban kay Reka. Opo, Master! Balitaan niyo na lamang ako kapag may linaw na ang inyong mga ginagawa. Handa ka na ba? Handang-handa na ako makipaglaban. Reka, inahanga mo ako sa ginawa mo kay Gideon. Subalit isa lamang siyang ordinaryong alagad. Ako na ang tatapos sa'yo. Itong gantimpala mo!